Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang mainit na tanghali sa inyong lahat. Sapagkat ito po ang pinapitong salita ni Lord. Alam ko po na hindi na ito mahaba. Amen. Ang dami na niyang nasabi. Kasi kung siya masakit ang kanyang katawan dahil sa mga pakong nakabaon sa kanyang mga kamay at paa, pagkatapos syempre ang tagal na lalong sumasakit dahil hindi naman ginagamot. Dahil ang purpose naman kaya siya itinako, patayin siya. Hindi po kagaya nung nakatusok po sa kamay ko yung mga chemomedicine. Kaya po may karayang gusto kong pagalingin. Pero yung pong kay Lord, gusto siyang patayin dahil yun talaga ang plan of salvation. So maikli na lang po siguro yung last na sinabi. Sinigaw pa niya yun. Luke 23:46, ang sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. And then he goes. In Tagalog, dahil Pilipino naman tayo, Ama, sa iyong mga kamay, itiniwala ko ang aking spirit. Amen. Ilan po sa inyo ito, may mga ama? Siyempre, lahat tayo. Yung buhay pa, yung mga tatay. Wala na rin. Ang sister, very good. Katulad ko po, wala na rin po ang ama ko. At katulad din po ng anak ko, dahil yung asawa ko po, kinuha na din ni Lord, so wala na rin po siyang ama. Pero tayo po, bilang mga anak at bilang may ama po tayo, meron po bang pagkakataon na tayo po ay nagtampo sa ating ama? Wala, very good kapatid. O meron po ba dito na nagtanim kayo ng galit sa inyong tatay o sa inyong ama? Very good ang lahat ng nandito. Sapagkat meron po akong mga kakilala na hindi na po nila kinakausap yung mga ama nila, mga tatay nila, dahil sila po'y iniwan, pinabayaan, na nakilangan pero hindi dumating. Alam po ninyo, lahat po ng mga ama dapat po ay kamahal-mahal sa mata ng kanilang mga anak. Pero nakakalungkot po sa society natin, marami po namumuhi sa sarili nilang ama. Pero kung kayo po'y Kristiyano at nandito po kayo, ang challenge po sa inyo, mahalin niyo po ang inyong mga ama. Kahit po gaano ka-painful ang pinagdaanan niyo sa mga kamay nila. Ilan po sa inyo dito bata kayo, nakapalo kayo ng tatay niyo? Amen! Ako din! Alam po ninyo, sinsinturong po yung pinagagamit sa akin, talaga pong matataba. Hindi po kagaya noon, na kapag po humampas sa katawan ko, latay-latay po katawan ko. Pero alam po ninyo, hindi po yung naging daan para kabuhian ko siya. He was able to make it up. Dahil po, bago po natapos ang buhay niya sa earth, mahal na mahal ko po siya na kung pwede madugtugan ko po ang buhay niya. Dahil he was there sa lahat ng panahon ng buhay ko na kailangan ako ng support ng isang ama. Noong pong panahon na nakapako si Kristo, di ba sa ika-4 na wika, sabi niya, my God, hindi na ama ang tawag niya doon eh. Pero dito po sa huli, kahit po nararamdaman niya na mapupugos na at mawawala ng buhay niya, tinawag pa rin po niya ang God, Ama, na nagtatanda na ang kanyang relasyon sa kanyang tatay ay hindi napahiran. Na kahit sa tingin niya pinabayaan siya kasi nagkurusa siya ngayon, namamatay siya. Pero hindi niya kinalimutan na ama pa rin niya ang kanyang ama sa langit. Amen? Amen. Ang nakakatuwa po sa kanya, pinakita niya sa akin ng halimbawa na bagamat tayong mga anak, minsan nakakaranas tayo na parang gusto natin magalit sa ating mga ama. Pero tinuturo niya sa atin, gaano man kasakit ang mga nangyayaring karanasan sa atin, patuloy tayong magtiwala at magmahal sa ating mga ama. Amen. So number 1, pinakita ni Lord sa atin ang kanyang relationship sa kanyang Father, hindi na bago ng kanyang sitwasyon. Amen. Tayo din siguro sa buhay natin, dumaan tayo sa pagkakataon na tinatanong natin, Lord, Ama pa ba kita dahil sa dami ng pinagdaraanan ko? Isa po sa pinakamahigpit na pinagdaanan ko nung namamatay po si Charlie, my husband. Kasi pinagpanalangin ko naman talaga
nag-prayer mountain pa ako. Hindi naman pumalignat yung sakit niya. Pero nung nandun po sa hospital nung last day po niya, at lalo na nung kinuha siya ni Lord, para akong gustong sabihin, tatay mo ba kita? Pero Christian ako, pastora ako. Medyo may tampo, hindi ako nagtatanong, tahimik lang ako. Pero alam ko po, in the bottom of my heart, na ama ko pa rin si God. Na may layunin po siya kung bakit kinuha na niya si Charlie. Gusto niyang patunayan sa akin na kahit kinuha ko si Charlie, hindi ka mawawalan ng katuwang sa buhay. Dahil mananatiling katuwang mo ko at mananatiling ako ang ama mo. Nag-abay sa Diyos. Number 2, sakit to your hands sa iyong mga kamay. Itiniwala. Pag sakit ng mga kamay, this symbolizes power, kapangyarihan. Diba, kung kanino mo inilalagay ang mga kamay mo, doon ka nagtitiwala. Halimbawa, ikaw ay operahan. Inilalagay mo ang iyong tiwala sa kamay ng doktor. Inoperahan din po ako, dahil alam kong hindi limit sa inyo. I had stage 3 breast cancer, but I am a survivor. Tinanggal po yung isa. So, isa na lang, hindi na dalawa. Pero itiniwala ko muna sa Diyos, at itiniwala ko doon sa doktor na mag-opera sa akin na ako ay pagagalingin at ako'y makakasurvive. Praise the Lord! It has been 2 years ko na ako'y nakasurvive sa cancer. So yung pong salitang sinabi ng Lord sa iyong mga kamay, hindi po niya tiniwala sa kamay po ng kanyang mga kaaway. Hindi po niya tiniwala sa kamay ng mga disipulo. Hindi po niya tiniwala kung kanino mang kamay. Pero doon natin maraming kamay na nag-o-offer na dito kayo magtiwala. Dito ka magtiwala sa kamay ng kayamanan. Sabi sa Facebook, mag-invest ka lang ng 10,000, magkakaroon ka ng 100,000. Tapos nung naipadala mo yung 10,000, wala na, isang pala. Siyempre, ikaw, kailangan ka, biro mo 10,000, magiging 100,000. Kami na-scam na dito, ha? Hindi po ako yun. So, yung po bang talagang iniisip natin kung kaninong mga kamay natin ititiwala ang buhay natin. Pero si Kristo, binigay niya sa atin ng halimbawa na yung kanyang sarili, itiniwala niya sa kamay ng ating Diyos. Tayo ba ba ang ating buhay, gaano man kasalimuot, gaano man kahirap, ano man ang ating pinagdaraanan, may global crisis tayo, pero itiwala natin ang lahat sa kamay ng Diyos. Amen. Tayo magkakaroon ng kapayapaan. Praise the Lord! Sa'yo ka lang Lord. Sa iyong mga kamay, itiniwala ko ang aking espiritu. Ano po ba ang kaya nating itiwala sa mga taong pinagtitiwalaan natin? Yung pera nyo, kaya nyo itiwala, di ba? O kay Sister Yoli, kaya nyo itiwala kung pastora yung pera nyo. O kaya nyo itiwala, syempre, ang pera nyo sa bangko. O di kaya sa mga kaluwagan. Di kaya, kung may umuutang pa sa inyo, naititiwala nyo ba yung pera nyo? Kasi ang dami ng nagtiwala ng pautang eh. Kaya lang, matapos pautangin, biglang kagalit mo na pag sinisingil. Parang ikaw pa nahihiyang maringil. Parang ikaw pa may kasalanan. Tapos magkarakang sa lumong mo na ando sa banda doon, biglang liliko. Mahal. Talagang hindi mahirap magtiwala sa tao. Pero, ang Panginoong Jesus, itiniwala niya hindi lang ang kanyang katawang lupa, pero mismo ang kanyang espiritu. Yung last na nasa kanya na natira, dahil nawawala ng katawan niya, lakas ng katawan niya, pero yung espiritu niya, buong tiwala niyang ibinigay sa ating Diyos. Tayo pong lahat ang nandito lang din sa lupa. Pero meron pa po tayong espiritu na inaalagaan natin ang ating pananampalataya. At kung dumating po ang panahon na talagang tatawagin tayong lahat dahil hindi po tayo immortal, huwag po tayong mangambat mag-alala. Dahil kahit po sa huling sandali ng breath natin, kayang sabihin ng isip natin, Panginoon, sa iyo ko tinitiwala ang aking espiritu. Dahil sa kanya naman ang katawan natin, ang isip, ang puso, ang lakas, maging ang ating espiritu. Amen? Amen. Dito ko po nakikita sa huling sinambit ng ating Panginoong Jesus na tunay kung siya'y nagtagumpay. Bakit po? Dahil lahat po ng bagay na nahawakan na ng Diyos sa kanyang mga kamay na itiniwala
matagumpayan. Amen. So tayo mong lahat sa church na ito, sa pagtatapos po ng ating 7 last words, isang bagay ang ibig sabihin sa atin ng Diyos, wala na tayong dapat ikatakot, wala na tayong dapat ipangamba, wala na tayong dapat ikalungkot, dahil ang lahat ay tagumpay na, ang lahat ay pinanghawakan na ng ating Panginoon Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat po sa inyo mga kinig.